Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ugnot. Taong 1963, Padre Burgos, Quezon. Noong mga panahong ito, pagsasaka ang kasalukuyang ikinabubuhay ni Ugnot sa kanilang lugar. Meron na siya noong pamilya, kaya naman araw-araw siyang nagbabanat ng buto upang meron siyang kita. Halos sa bukid na nga siya noon tumira para lamang masigurong magiging maayos ang pagdating ng panahon ng anihan. Simpleng magsasaka lang itong si Ugnot Pinuno. Kagaya ng iba, nakatali ang kanyang hanap buhay sa amo niya. Dahil dito, kung kaya't kailangan niyang sumunod anuman ang ipinag-uutos nito. Aminado kasi siya na doon lang sila kumukuha ng ikabubuhay, kaya walang puwang sa kanya ang tumutol o magreklamo. Kahit hindi nyo rin na itatanong, malawak ang lupaing pagmamay-ari nito. Isa siya sa mga katiwala nito sa palayan, upang masigurong maayos at dekalidad ang aning kanilang makukuha. Wala rin silang nakikitang problema sa pamamalakad, kaya naman sa loob ng halos 7 taon, naging katulong sila nito sa lahat ng bagay. Mabait naman yun sa mabait Pinuno. Subalit kagaya ng ibang tao, meron din itong tinatagong baho. At sa lahat ng katiwala nito, siya lang ang nakakaalam ukol sa madilim na parte ng buhay ng amo nila. Aksidente lang ang kanyang pagkakadiskubre rito, kaya sa abot ng kanyang makakaya, sinigurado niyang walang makakaalam sa mga kaibigan at katrabaho niya. Ayon sa kanya, noong araw na yon, kasalukuyan siyang nag-aayos ng sako-sakong bigas sa imbakan. Ito kasi ang trabaho niya noong nagsisimula pa lang siya. Gawa ng karamihan sa mga katulong ng amo nila, pinanghingilagan ang trabaho sa imbakan ng palay dahil sa wala ka na doon halos panahon para magpahinga. Literal na tagtaran ng trabaho dito, kaya naman yung pahinga dito pagkatapos lang din ng oras mo sa trabaho. Buong araw ka ring mamamalagi sa loob, kaya hindi mo gaanong mapapansin ang bilis ng pagtakbo ng oras. Dagdag pa niya na, noong mga panahong yon, nataon na siya lang ang nag-iisang na destino sa imbakan. 6:00 pa lang ng madaling araw, nagbabanat na siya ng buto dahil ang gusto niya noong mangyari, matapos siya bago pa man sumapit ang 3:00 ng hapon. Ngunit magbabandang 12:00 pa lang, medyo nahihirapan na siyang kumilos. Gabundok kasi ang dami ng sako na kailangan niyang ilipat sa kabilang bahagi nito. Ilang minuto pa noon ang lumipas. Nagpahinga na muna siya para kumain. Pumwesto siya sa parte ng imbakan na pinagkuhanan niya ng mga sako dahil komportable ang posisyon niya rito. Subalit habang naglalabas siya ng kanyang baon, may napansin siyang kakaibang bagay na nakaimbak sa ilalim ng mga sakong naroon. Noong una inakala niyang namamalikmata lang siya, pero sa katagalan, dito niya napagtanto na meron talagang bagay sa ilalim nito na hindi dapat naroon. At sa sobrang kuryosidad, dahan-dahan niyang hinawi ang mga sobrang sako hanggang sa dito na niya masilayan ang isang lalaking hubot-hubad na may butot balat na pangangatawan. Pilit nitong inaabot ang kanyang kamay, ngunit dala ng pagkagulat, hindi niya ito pinahintulutan na mahawakan siya hanggang sa bigla na lamang may tumamang latigo sa likod nito. Pag-atras naman niya ng bahagya, dito niya nakita ang kanyang amo na nakatayo habang tahimik na nakatitig sa kanya. Yung hawak nitong armas kakaiba, pero sa kabila nun, iniwasan niyang magtanong. Alam niya kasi na sa puntong yun, nasa posisyon siya kung saan hindi niya na nalalaman kung ano ang kasalukuyang nangyayari. Naniniwala rin siyang may malalim na rason ng amo niya kung bakit personal ito roong pumunta, kaya naman lahat ng senyas nito, mahinahoy niyang sinunod. Pagkampay nito ng kamay na nangangahulugang umalis siya sa lugar, hindi niya ito tinutulan. Paglayo niya sa nilalang,
Muli itong hinataw ng latigo ng kanyang amo kasabay ng pagwika nito ng, "Bumalik ka na sa kwarto mo. Hindi ito ang lugar mo. At mas lalong hindi kita papahintulutan na kainin mo yung katiwala ko. Marami naman tayong mga manggagawa. Mamili ka na lang sa kanila." Pagkasambit nito ng amo niya, biglang kumaripas ng takbo ang nilalang na ito. Paglapit nito sa dingding ng imbakan, agad itong gumapang hanggang sa makarating na ito ng kisame. Hindi na rin ito nakahanap ng malalagusan patungo sa bubong nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maglaho na ito sa kanyang paningin, dito niya tinangkaang kausapin ng kanyang amo, ngunit hindi pa man siya nakakapagsalita. Nagwika na ito sa kanya ng, "Huwag ka nang magtanong. Magpasalamat ka na lang dahil hindi ko hinayaan ang demonyong yon. At nga pala, Ugnot, gusto kong manatili ang pangyayaring ito sa ating dalawa. Wala kang dapat na pagsabihan, kahit ang sarili mong pamilya. Maliwanag ba?" Matapos nitong makapagwika, dali-dali itong naglakad na animoy walang nangyari. Siya naman noon, hindi na rin nagdalawang isip na sumunod sa takot na baka bumalik pa ang nilalang na yon. At dahil sa mga nangyari, pinahintulutan siya ng amo niya na hindi natapusin ang trabaho niya. Dagdag pa nito na sa iba na lang niya ito ipapagawa, kaya naman wag na siya gaanong mag-alala. Ang importante, susundin niya ang lahat ng sinabi nito upang hindi siya malagay sa alanganing sitwasyon. Magmula noon pinuno, nag-iba na ang tingin ni Ugnot sa kanyang amo. At sa paglipas ng mga buwan at taon, dito niya napagtanto ang ibig nitong sabihin sa kanya noon pa. Ayon sa kanya, meron talagang nangyayaring hindi kaaya-aya sa lupain ito, kung kaya't hanggat bata pa ang kanyang mga anak, hindi niya pahihintulutang maging kampante ito sa lugar na kanilang pinagtitirhan. Base kasi sa kanyang mga napansin, meron talaga silang mga nawawalang katrabaho. Yun nga lang, hindi ito nalalaman ng marami dahil sa walang nakapagsasabi ukol dito. Yun bang kapag nawawala ito, parang nataunding nabubura ang pagkakakilanlan ng taong yun sa mga memorya ng mga kasama nito sa trabaho. At sa hindi malamang dahilan, pawang siya lamang ang nakakaalala ukol sa pag-iral ng mga biktima. Dagdag pa niya na, kaya niya nasabi ang tungkol dito ay dahil meron siyang mga malapit na kaibigang nawawala. Kahit yung sarili nitong pamilya, nakapagtatakang hindi naaalala ang mga taong yon. Makailang beses din niyang binanggit ang mga pangalan ng nawawala, pero sa kasamaang palad, hindi man lang ito napansin ng sarili nitong pamilya. Dahil sa pangyayari, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmanman hanggang sa meron na naman siyang nadiskubring bagay. At ito ay walang iba, kundi ang pagiging pugad ng bahay ng amo niya ng mga aswang. Maging siya man, hindi talaga yon pinaniniwalaan, pero dahil sa kanyang mga nasilayan, wala siyang magagawa kundi ang paniwalaan ito. Ayon sa kanya, na tuwing sumasapit ang gabi ng Biyernes, palagi silang pinapauwi ng maaga ng amo nila kahit marami silang ginagawa. Dahil dito medyo nagtaka na siya. Kaya naman pinagplanuhan niya kung papaano siya maiiwan sa lugar nito sa ganoong araw. Halos 3 linggo rin siyang naghanap ng kasagutan hanggang sa malaman niyang may katrabaho silang nakatira malapit sa bahay ng amo nila. At dahil dito, nagdesisyon siyang makipaglapit ng loob sa taong yon. Alam niya na ito ang susi niya para malaman ang iba pang sikreto ng pamilyang may-ari ng lupa. Mabuti na lang talaga, mabait ang taong nalapitan niya, kaya hindi nagtagal naging matalik na rin silang magkaibigan. Dito na rin niya nalaman na kaya ito nakatira malapit sa bahay ng kanilang amo ay dahil sa pinsan nito ng asawa nito. Dagdag pa ng lalaki, hindi sila pinahintulutan nitong lumabas-labas ng bahay kapag gabi dahil umano sa mga engkantong naninirahan kasama nila sa lugar na yon.
Makailang beses na ring nagkasakit ang mga anak nito, kaya naman maigi itong sinunod ng bago niyang kaibigan. Pagkarinig ni Ugnot sa sinabi nito, hindi siya kaagad naniwala. Alam niya na hindi engkanto ang kalaban nila, kundi yung mga nilalang na matagal ng palihim na namumugaran sa bahay ng amo nila. Matapos naman niyang marinig ang kwento, hindi na muna niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin dahil sa naging abala siya sa pagmamasid mula sa siwang ng bahay. Isipin ninyo, 6:00 pa lamang noon ng hapon, pero lahat ng bintana at pinto sa tahanang yon nakasarado na. Yung mga anak din ng kaibigan niya, naghahanda ng matulog, kaya naman di na nito gaanong naabala ang kanyang pinaggagawa. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, may nakita siyang mga nilalang na lumipad mula sa bubong ng bahay ng amo nila. Napakabilis ng mga ito, kaya kahit marami yon, bilang lang sa mga daliri ang kanyang nasilayan. Nataon ding abala noon sa pakikipag-usap ang kadugo nito, kaya wala itong kamalay-malay ukol sa kanyang mga nasilayan. At kagaya ng inaasahan, hindi niya ito ipinagsabi. Hinayaan niya na maniwala ito sa kung ano ang pinaniniwalaan niya upang hindi ito magkaroon ng pagdududa at kalaunay maging balakid sa mga plano niya. Matapos naman itong makapagsalita, nagpatuloy lang siya sa pagmamasid hanggang sa may nakita na siyang mga taong lumabas ng bahay. Dala ng kuryosidad, lumapit siya sa mas malaking butas upang masipat niya ito ng malinaw at maayos. Ang problema lang, may nakaambang malaking puno sa lugar kung saan siya nakasilip, kaya hirap na hirap siya na masipat ang taong hinahanap niya. Dahil sa pangyayari, bigo siyang ito ay makita hanggang sa bumalik na ang mga ito sa loob. Dahan-dahan na ring bumalik sa katahimikan ng paligid, kaya naman minabuti niyang kausapin ang kanyang kaibigan upang hindi siya nito pagdudahan. Pagsilay naman niya dito, doon pa lamang niya naunawaan ang mga sinasabi nito. Maya-maya pa, pagtahimik naman ng kaibigan niya, seryoso naman niya itong tinanong ng, sa ilang buwan mong paninirahan dito, meron ka bang napansing kakaiba sa bayaw mo? Alam kong hindi ko dapat ito itanong sa'yo, kasi magkadugo kayo. Pero may mga katanungan lang din akong gustong masagot sa isip ko. At paumanhin kung hindi ko gaanong napapansin kanina ang mga sinasabi mo. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan, dito na ito napahinto at napatitig sa kanya ng seryoso. Bagaman hindi pa ito nagsasalita, malakas ang kanyang kutob na merong ibig ipahiwatig ang tinig ng mga mata nito. Maya-maya pa, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, marami ako napapansin, pero hindi ko to pinag-aaksaya ng oras. Alam mo, Ugnot, paminsan, mas gugustuhin mong maging mangmang na lang kaysa alam mo ang lahat. Pasensya ka na rin ha, pero mukhang hindi kita matutulungan sa mga bagay na gusto mong malaman. Pero pwede ka namang bumisita dito anumang oras na gusto mo. Lagi mong tatandaan, palaging bukas ang bahay ko para sa mga mabubuti kong kaibigan. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagdugtong pa ng kung ano-ano. Ang ginawa niya, taus-pusong pagpapasalamat dahil kahit papaano naiintindihan siya nito. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpaalam na ito sa kanya na magpapahinga. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, hindi na rin siya umalma. Sa isip-isip niya kasi, mas mainam na matulog na ang kaibigan niya para naman hindi ito makasagabal sa mga bagay na kanyang gagawin. 2 oras pa ang lumipas, matyaga siyang naghintay hanggang sa tulog na ang pamilya. Nang maramdaman niyang hindi na ito magigising, marahan siyang tumungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang isang luma at maliit na pintuan. Dahan-dahan niya itong binuksan at pagkalabas niya, nilagyan niya ito ng malaking bato
para hindi ito aksidenteng bumukas kapag umihip ang malakas na simoy ng hangin. Matapos niya itong gawin, nagmamadali naman siyang gumapang sa kakahuyan hanggang sa marating niya ang likurang parte ng bahay ng amo nila. Kampante siyang lumapit dito dahil sa wala itong alagang aso. At sa loob ng halos ilang minuto niyang pagmamasid, wala naman siyang napansing hindi kaaya-aya. Kagaya ng mga ordinaryong bahay, may mga nakasinding sulo at gasera sa loob na nagbibigay liwanag sa pamilya sa kalaliman ng gabi. Ang hindi lang niya noon mawari, bakit nakabukas ang pinto ng bahay gayong 10 oras na? Medyo nakakapagtaka ito sa kadahilanang nasisiguro niya na hindi ito pwedeng makalimutan ng amo nila, lalo pat marami itong mga tauhan at kasambahay na kasama din itong nakatira sa loob. Dala ng kuryosidad. Kahit alam niyang delikado, lakas loob siyang naglakad papalapit dito. Ang gusto niya noong mangyari, silipin lang noon ang bahay, ngunit pagdungaw niya, bigla siya nagkaroon ng interes na pasukin ito. Bukod kasi sa wala siya gaanong makita sa loob, masyado rin itong madilim para aninagin lang. Di lang yun, may mga interesante rin siyang bagay na napansin, kaya naisip niya na mas mainam na matingnan ito kahit sa madaling panahon lang. At dahil sa pag-aasam niya na makita ang bagay na yon, naglakas loob siyang pumasok. Hindi niya ipinagkakaila na may posibilidad na mapahamak siya, pero dahil sa kagustuhan niya na malaman ng totoo, lakas loob niyang pinasok ito. Walang sabi-sabi, mabilis naman siyang gumapang papaloob ng bahay hanggang sa mapansin niya na ilang metro na pala ang layo niya mula sa pinto na kanyang dinaanan. Segundo rin noon ang kinakailangan niyang hintayin bago makasabay sa paligid ang kanyang mga mata. Nang paunti-unti nang naging malinaw sa kanya ang lahat, dito na bumungad sa kanya ang mga figura ng taong nakadikit sa konkretong pader ng bahay. Bagaman hindi ito tao, nakapagtataka para sa kanya ang mga ganoong rebultong animoy pinaglaanan ng oras para lamang magawa ng maayos. Matapos naman niya itong masilayan, dito niya na napansin ang pag-iba ng simoy ng hangin. Paunti-unti, bumabaho na ang buong paligid hanggang sa nabaling ang kanyang paningin sa ilalim ng sahig. Pagsilay niya sa lugar na yon, dito niya nakita ang malaking kulungan na nakatago sa ilalim ng bahay. Purong semento ang bawat dingding nito, kaya naman yung mga tao roon, hindi napapansin ang kanyang mga kapwa-trabahador na palaging tumatambay sa bakuran ng bahay. Ayon sa kanya, nasa humigit 100 tao ang nakakulong dito. Halo-halo rin ito. May bata, buntis at matanda. Lahat yon halatang hirap na sa buhay at pawang naghihintay na lang din ng kanilang mga kamatayan. Kakaiba na rin ang amoy noon ng papag dahil sa kulungang nakita niya na naghahalo-halo na ang samot-saring dumi ng tao. Nakakasuka kung ito ay titingnan, pero gusto niyang makita ang sitwasyon ng bawat individual na nahuli nito. Binalak din niyang iligtas ang mga biktima, ngunit sa kasamaang palad hindi niya matunto ng daan patungo sa kulungan. Kalahating oras pa ang lumipas. Habang abala siya sa paghahanap, bigla siyang napahinto nang maramdaman niya ang malalakas na pagkumpas ng pakpak mula sa bubong ng bahay. Ano man ang paparating, paniguradong magdudulot ito ng matinding panganib sa oras na madiskubre ng mga ito ang palihim niya roong ginagawa. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman siyang naghanap ng mapagtataguan. Akala niya masusukol na siya ng mga nilalang, pero pagsilay niya sa tumba-tumbang upuan na nasa madilim na parte ng sala, may napansin siyang maliit na espasyo na pwede niyang pagsiksikan. Walang sabi-sabi, agad naman siya roong nagtago para iligtas ang kanyang sarili. Nang makapasok na siya dito, dali-dali naman niyang ipinikit ang kanyang mga mata
habang taimtim na nagdarasal na sana'y hindi siya makita ng mga nilalang na pinagtataguan niya. Maya-maya pa, nang makarinig na siya ng malalakas na pagyapak, dito niya na unti-unting iminulat ang kanyang kaliwang mata. Literal na silip lang noon ang ginawa niya para malaman kung ano ang pinaggagawa ng mga ito. Pagsilay naman niya sa nilalang na pumasok, dito niya nakita ang kakaiba nitong anyo. At kagaya ng kanyang nalalaman ukol sa mga aswang, ganun na ganun nga ang wangis ng mga ito. Meron itong malapad na pakpak, mabalahibong butot balat na katawan, humpak na pisngi at lumuluwang mga mata. Kapansin-pansin din ang mahahaba nitong dila na mayat maya ang paglabas sa bunganga. Matapos naman niya itong makita, agad niyang ipinikit ang mga mata niya. Nababahala kasi siya na baka may makakita sa kanya, kaya naman mas mainam na wala siyang masaksihan basta ba'y ligtas siya mula sa kapahamakan. At pagkaraan pa ng ilang minuto, dito niya na unti-unting naramdaman ng malalakas na kalampag sa sahig. Narinig na rin niyang nag-usalang mga nilalang na yon hanggang sa may lalaking umatungal sa loob ng bahay. Dala ng pagkagulat, agad naman siyang napamulat. Pagbaling niya ng tingin sa mga ito, dito niya nakita ang isang lagusan papailalim na gawa sa apoy at mga ugat ng parang uod kung titingnan. Matapos naman niya itong masilayan, dito niya nakita ang ilan sa mga taong nadukot ng mga ito na kasalukuyang hinuhubaran nito ng damit. May mga napansin din siyang nakahawak sa lagusan, animoy pilit na nagmamakaawa na wag silang ipasok sa kulungan. At ang labis niya pa noong ipinagtaka, yung mga nilalang na kanina'y parang mga demonyo sa paningin niya, naging mga tao na. Panay na rin ang pag-uusap ng mga ito na animoy meron itong pinaplano sa mga bihag nila. Ilang segundo pa ang lumipas dahil sa kanyang pakikinig. Nakalimutan na niya kung nasaang sitwasyon siya. Dahil dito, huli na nang namalaya niya na nakatingin na pala sa kanya ang isa sa mga nilalang. Walang sabi-sabi, bigla naman itong umatungal ng napakalakas habang pasigaw na nagwiwika ng, "Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa bahay na ito?" Pagkasambit naman ito ng mga kataga, bigla namang naalarma ang iba pa nitong mga kasama. Alam ni Ugnot na nasa peligro na siya, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na hugutin ang kanyang armas. Sa isip-isip niya noon, bahala na ako anong mangyari sa kanya. Ang importante ay masubukan niyang tumakas sa lugar na yon. Inakala niya kasing makakapagpalit pa ng anyo ang mga nilalang, pero laking gulat na lamang niya nang sumugod ito na nasa ganoong estado. At dahil dito, napagtanto niya na walang kapasidad ang mga aswang na magpalit ng anyo sa ikalawang pagkakataon. Ito ang kanyang pinanghawakan upang magkaroon siya ng tsansa na makalayo sa lugar na yon. Paglapit naman ng mga ito sa kanya, agad nitong pinigilan ng kanyang kamay habang pilit siyang dinadala sa puwersa. Ginagamit din ng mga ito ang kanilang dami, subalit dahil sa lakas ni Ugnot, hindi nito nagawa ang kanilang binabalak. Bago pa man kasi siya nito mapagtulungan, paulit-ulit na niyang iwinawasiwas sa ere ang hawak niyang sundang hanggang sa may matamaan na siyang mga nilalang. Ito ang naging daan upang mapilitang lumayo ang ilan sa mga ito na siya namang naging sanhi upang magkaroon siya ng buwelo para makatakas sa lugar na yon. Walang sabi-sabi, agad niyang sinunggaban ng lahat ng aswang na humaharang sa kanyang tabi hanggang sa makatagos na siya sa depensa ng mga ito. Pagsilay naman niya noon sa pinto ng bahay, di na siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo papalabas. Ngunit bago pa man siya roon makalabas ng tuluyan, merong mga pangyayari na agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Ayon sa kanya, yung mga rebulto sa dingding, rinig na rinig niyang nangusap sa kanya.
Humihingi ito ng tulong pero hindi niya mawari kung papaano ito magagawa. At kahit masakit sa kanyang dibdib, minabuti niyang iwan ang mga ito. Wala naman kasi siyang magagawa kundi unahing iligtas ang kanyang sarili. Paglayo naman niya sa bahay na yon, nagpatuloy ang paghahanap sa kanya ng mga nilalang. Ang kaso lang, dahil sa kawalan nito ng abilidad na makapagpalit ng anyo, tila bang naging mahirap ito para sa kanila. Hindi naglaon, nagdesisyon ng mga itong umuwi na, habang si Ugnot naman nanginginig na sa takot habang isinisiksik ang kanyang sarili sa napakakipot na espasyong nakita niya sa ilalim ng puno ng mabolo. Ilang minuto pa ang lumipas. Sa pagkawala naman ng mga ito, dali-dali na siyang naglakad pabalik sa kanilang bahay. Bawat hakbang pilit siyang nakikiramdam sa himpapawid sa takot na baka may mga sumusunod sa kanyang mga tagapagmasid. Laking pasasalamat din niya noong mga sandaling yon, gawa ng hindi siya namukaan ng mga nilalang na kanyang nakalaban. Yon ang akala niya. Pagsapit ng sumunod na araw, nagpatawag ng biglaang pagpupulong ang may-ari ng lupain. Hindi man ito nagsasalita, bakas nasa mukha nito ang matinding galit na animoy merong nangyayaring hindi kaaya-aya. Nang mapansin naman ito ni Ugnot, pilit naman siya roong dumistansya sa takot na baka mapansin ito ang pag-iingat sa kanyang mga ikinikilos. Alam niya kasi na magaling magbasa ng kilos ng tao ang amo nila. Kaya naman para hindi siya nito makita, pumwesto siya sa pinakamalayong parte ng bakuran. Di rin siya gaanong nakinig sa mga pinagsasasabi nito. Gawa ng naniniwala siya na meron itong kaugnayan ukol sa mga nangyari noong nagdaang gabi. At sa kasagsagan ng pagsasalita ng amo nila, doon niya hindi napansin ang pasimple nitong paglapit sa kinaroroonan niya. Kung hindi pa nga siya noon tinapik ng kanyang katrabaho, di niya pa mapapansin ang presensya nito. At sa pagbaling naman niya ng tingin dito, tumambad sa kanya ang seryoso nitong muka, kasabay ng pag-uwika nito ng, "Bakit ang layo mo, Ugnot? Hindi ba dapat doon ka nakapwesto sa upuan ng mga pinagkakatiwalaan ko? Bakit ka nandito? At bakit parang wala kang interes na makinig sa mga sinasabi ko? Kilala mo ako, Ugnot. Madali akong bumasa ng kilos ng tao." May nalalaman ka ba sa mga nangyari kagabi? Kung oo, huwag kang magmaang-maangan. Hindi birong kinakaharap mo. At sa lalong madaling panahon, alam kong madidiskubre din nila kung sino ang ahas sa mga manggagawa ko. Kaya kung ikaw man ang taong hinahanap nila, mas maganda na umalis ka na habang maaga pa. Yan ang pinakapayo ko sa iyo bilang kaibigan mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong tumalikod at nagpatuloy sa kasalukuyan nitong ginagawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, isa-isang nagsitaasan ng kanyang balahibo. Kahit kasi di niya paniwalaan ang mga sinabi nito, alam niya na meron itong punto at mataas ang tsansa na ito ay totoo. Kalahating oras pa ang lumipas. Pagkatapos ng pagpupulong, agad din namang bumalik sa kani-kanilang mga trabaho ang mga kapwa niya manggagawa. Subalit sa parte niya, mas pinili niyang umuwi para mag-alsabalutan ng mga gamit nila. Nakakapanghinayang man na talikuran ng trabaho na matagal na niyang pinaglaanan ng oras at panahon. Alam niya na kailangan niya itong gawin, alang-alang sa sarili niyang katahimikan. Bago pa man sumapit ang hapon, nakalis na sila sa lupain nito. Bitbit ang kanilang gamit, matyaga nilang tinahak ang daan patungong bayan. Wala mang dalang ipon, dala naman nila ang kanilang lakas ng loob at pag-asa na balang araw ay makakaalis sila sa ganoong sitwasyon. Kahit nakapagtataka yun para sa kanyang asawa, pinili pa rin itong magtiwala sa kanya. Mabuti na lang talaga, may mga kakilala sila noon sa karatig baryo
Kaya naman nang abutan sila ng dilim, meron silang tahanang nasilungan. Pagpasok naman nila sa bahay ng kanilang kadugo, agad nilang inilahad ang kinakaharap nilang problema. Nabanggit din nila ang mga posibilidad na maaari silang sundan ng mga nilalang, kaya nang marinig ito ng taong nagpatuloy sa kanila, agad yung lumabas ng bahay para magsunog ng balat ng nyog. Buong magdamag nila yung ginawa, kaya kahit pagod na pagod siya, pinili niyang tulungan ng kadugo nila. Ayaw niya kasing maging pabigat sa mga ito, kaya basta kaya ng kanyang katawan, hindi siya nag-aalangan. Kinabukasan nun, alinsunod sa kanilang plano, nagpatuloy sila sa paglalakad sa pagnanais na marating ang bahay ng magulang ng kanyang asawa. Alam nila na sa pagkakataong yun, hindi na sila aabutan ng gabi, kaya naman nagmadali na sila. At kagaya nga ng inaasahan, narating nila ito. Ngunit pagkaraan lang ng ilang araw, merong dumating na telegrama ukol sa nangyari sa baryong dinaanan nila. Ayon sa sulat, nawala ang pamilya ng kadugo nilang nagpatuloy sa kanila roon at hindi pa ito mahanap ng mga kamag-anak nito. Nang mabasa naman niya ang tungkol dito, medyo nalungkot siya kasi ang mga taong yon ay tumulong lamang sa kanila. Hindi rin niya sukat akalain na madadamay ang mga ito, kaya naman agad siyang naghanda para bumalik sa lugar na yon. Ngunit nang mapansin ito ng ama ng kanyang asawa, ora mismo siya nitong pinigilan. Huwag mo nang ituloy ang iyong binabalak, Ugnot. Tumingin ka sa labas. Pansinin mo ang mga taong nag-aabang sa iyo. Yang mga yan, hindi yan mga ordinaryong tao. At malakas ang kutob ko bilang manggagamot na ang mga yan ay purong mga aswang. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad siyang nawala ng lakas ng loob. At dala ng takot, pinili niyang sumunod na lamang sa ama ng kanyang asawa. Sa pagkakataon ding yun, lahat ng problemang nasa labas ng pamilya nila, hindi niya pinagtuunan ng pansin. At para mapalaya ang kanilang sarili mula sa mga ito, nag-aral siya ng lihim na karunungan. Ito ang ginamit niya upang magkaroon siya ng abilidad para makipaglaban sa mga nilalang. Halos 2 taon din sila noong nagsakripisyo para lamang maitaboy ang mga ito. At magmula noong nakuha na nila ang respeto ng mga nilalang, naging isa na rin siyang ganap na manggagamot sa bayan. Gayunpaman, kahit malalim na ang kanyang aral, patuloy pa ring nagsisilbing bangungot gabi-gabi sa kanyang panaginip ang bahay na pinagpupugaran ng mga aswang na may kuro-kuro na magpahanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin sa Padre Burgos.